Padayon gihapon ta sa pag-survey sa mga nahitabo ni Abraham sa previous chapter sa 25. Unya ato gyud nasubay no unsay nahitabo nila, namatay si Abraham. Unya si Isaac nagpadayon, siya maoy successor ni Abraham iyang father. So doon na nay asawa dinhi, doon na nay wife. No, the same ra ang nahitabo gihapon ni Isaac kay siya may ni continue sa covenant sa Ginoo. Si diha man i-continue sa Ginoo ang covenant. Ang tag covenant pakigsabot sa Ginoo kay kani gipili man ni si Abraham, dinha gina nagsugod ni Abraham ang Ginoo mag-create siya iyahang chosen people. O makita nato diha sa Genesis chapter 12 nga si Abraham gisaaran sa Ginoo og promised land, nga gisaaran pud siya blessings, no, physical blessings, tagaan siya son, tagaan siya descendant sa Ginoo, himuon siya great nation. Unya pinaagi ni Abraham mabless tanan mga katawhan sa kalibutan. Nindot ning panahon ni Abraham kay kung naapod taan ni magpaduol tang Abraham kay kung atong ilhon ang iyang Ginoo, nya atong hatagan nato og care si Abraham, unya atong daygon ang iyang Ginoo nga mao gi Ginoo nato sa tibuok kalibutan, i-bless pud ta. Kay mao may saad sa Ginoo nang si Abraham, mao ni sila'y mahimong blessing sa tibuok kalibutan. Ang nahitabo lang gyud nga ang Israel wa man gyud sila makalahutay sa balaod sa Ginoo, ila man yung gisupak, labi na ni King Solomon, no, anak ni David. Mao ni lang din niya diha sa na sila ni Abraham, ang anak ni Jacob, 12 kabuok, 12 tribes of Israel na divide na Northern Kingdom ug Southern Kingdom. Tungod po sa panaglalis unya punan pa sa mga disobedient, no, nga mga katawhan sa Israel, mo na nga ang Israel nabungkag yun na sila until 1948 ba na, nga na-create na pero di na maoy giingon sa Ginoo 1948 ni nakuan ang Israel, kanigay nahimo silang independent. Mao lagi 1948 ba ni ang Israel nahimo silang country, as a nation sila, no, gisuportahan sila sa United Nations ug uban pa mga kanasuran nga mahimo ni silang nasod kay bungkag man gyud ni sila, tungod po na silang sa ilahang sala sa Ginoo, wa man gyud natuman, pero nakaabot sila sa promised land. So balik ta ato makita diri sa 26. So uso gining famine didto, kaning lack of supply sa food. Wa man siya gi-mention unsa ni, pero nay drought na hitabo ani, naay kana ganing sobraan ka init. So affected yun din ang panahon. Daghan makita mo gitong mga famine may tabo sa gikan pa ni Abraham, mao man gyapon nga gitest sa Ginoo si Abraham og famine. Mo na nga ang ilahang destination didto gina sa Egypt. Ug mao gyapon nahitabo dinhi ni Isaac na met niya ang anak ni Abimelech. So doon na ni anak si King Abimelech katong presiding nga king. Unya ang kaning iyahang anak, no, nga maupoy na himong hari diya sa Philistine. And verse 2, and the Lord appeared unto him, go not down into it, dwell in the land. So mo ni instruction sa Ginoo niya. Unya sa verse 3, adto dito sa akong gisaad, ingon ang Ginoo niya nga adto dito sa akong gisaad nga yuta nimo. I will be with thee, gauban ko nimo ug ako tikang i-bless.
So mao ni instruction sa Ginoo niya. O pag journey din na nga yuta kay naa ako diha nimo ako tikang i-bless. So of course na nagyuning mingon tag blessingan ta sa Ginoo, apil na gyud ang protection. Na gyud ang protection nga di ta gutomon, providean ta sa ato ang mga necessity. Apil na tanan, all the blessings naman na. I will perform the oath which I swear unto Abraham thy father. So kani mo ni siya ebidensya nga si Isaac diha i-establish sa Ginoo ang iyang pakigsabot ni Abraham. Diha niya i-establish ni Isaac. Ug mabasa na nato sa previous nga chapter nga atong gisulti ato naman ang gisultidaan atong katapusan nato nung chapter nga diha gyud ni Isaac ihatag niya, i-establish niya, ihatag niya ang yuta nga gisaad sa Ginoo sa chapter 24 verse 7, 8, 9. So nakigdeal ang Ginoo dinha ni Isaac kaning promised land. Asa man ni makita ang promised land? Katong gihatag nako nga mapa mao na siya og ang verses ana Jordan kana dirang lugar kana sa mapa sa GC gikan sa Jordan padung aning gikan sa Lebanon namo gud mga boundary good diha sa Israel. Nabasa na nato dirang record sa Genesis 15:18, Deuteronomy 11:24, 1:7, Joshua 1:4, Exodus 23:31, Numbers 34 verses 2 down to 18. Mao ni record ang ilahang yuta. Ug kanang nga yuta nila everlasting possession na siya. Ihatag na sa Ginoo forever gina everlasting. Ang tag-iya gid ana diha sa Israel nga kayutaan Jordan, Lebanon diha nga area ang tag-iya ana Gaza, ang tag-iya ana ang Israel gihatag na sa Ginoo. Walang gyud na na-scattered na sila tungod sa ilang sala sa Ginoo pero in due time matuman gyud na tungod sa grasya sa Ginoo nga ihatag nila. Di pa karon grasya pa man ta karon. Na pa man ta panahon sa grasya wa may Israel karon. Postpone pa ang Israel karon. Tanang tawo sa kalibutan karon nahimong Gentile, tanan sinner. Ikaning Israel chosen people man eh. So karon kinsa may God's people karon dili na Israel, ang body of Christ, the church. Kinsa may church kita, temple tas Ginoo. 1 Corinthians chapter 6 verse 19. So kita mo'y building, dili na building nga makita na to. Sa una, physical dealings man ang Ginoo. So nagyud to'y building, mga tabernacle, naagi na siya. Kay mo may instruction sa Ginoo, nyag mingong Ginoo hunong na, dili na pwede. Ako anta mong himuong kuana, magpadakog espiritu, ug kana mopuyo na sa inyong lawas, ug kamo mao'y mahimong templo. So mao na nahitabo karon. So balik ta. So ang promised land mao na siya sa verse 3. Mao ni gisaad sa Ginoo nila nga multiply as the stars of heaven and will give unto thee all the seeds, all the thy seed all these countries. And thy seed shall all the nation, the earth be blessed. Mao na ang giingon sa verse 4. Nga tungod sa Israel, tanang tao sa kalibutan mabulahan. Susama sa gisulti ni Sis Marshall ganina kani si Abimelech, no? Abimelech o kaning captain sa iyang army, si Pikol. Nakit-an man nila, nahibaw-an man nila sa Isaac nga, uy, naa ding Ginoo ani. Nakaibaw ra ba ta sa dealing sa presiding before nga king nga naa ni sila ipakigsabot ni Abraham ug kani siya magdala nag-blessings nato. So ila dayong giduol si Isaac ug ilang gitagaag offering o ilang gipakaon, ilahang gi-respect
ilang gusto sila kalinaw, no? Gusto di sila makig-away ni Isaac. Kaya ang tanan nga mo bless ni Abraham, ang tanan nga dunay mo bless ni Isaac, i-bless man sad sa Ginoo. Mura ra gud nag-arita aning datong tao be kay kumukuyog-kuyog tani piksan tas mga blessings ani. Kaning taong sigpang libre, mukuyog tani kay piksan man ta permis libre ani. Mura gingana gud nga istorya. Kung sigag adto ka kuyog adunahan, mapiksan pud ta. Nga nang example. So atong makita dinhi sa verse 5, mao ni rason nganong si Abraham i-bless gid sa Ginoo tungod naa may obedience si Abraham. Ni-obey siya sa Ginoo sa iyang commandments, no, sa iyang mga balaod. So naay pagka kani ganing matinumanon, maminaw niya do nagay pag kani ganing pagtuman sa mga kasuguan sa Ginoo. So unsa maning blessings nga giingon ni dinhi ni si Moses ang nagsuwat ani, unsa man nga mga blessings mo na kompleto na tanaw ang giingon. Blessing sa Genesis 15:15, i-increase ning mga numbers sa mga Hudiyo. Dili ang kaning descendant ni Abraham daghanon sila, wa pa may Hudiyo aning tayma gud, paidyo ani. So daghanon yang descendant ni Abraham. Unya sa Genesis 15:18, kanang yuta gyud mao na ihatag sa Ginoo, basta motuman lang sila aning balaod sa Ginoo. Tanang yuta sa ila dinha nga doon na nakatag-iya, i-conquer na nila. Makita nito sa Book of Joshua, ilang gi-conquer. Ihatag sa Ginoo everlasting possession, Genesis chapter 48 verse 4. Unya dunay prosperity, no, prosperity asa man nga prosperity, riches sa herds and flocks, silver, gold, tanan gidiscuss na diha sa Genesis chapter 24 verses 35 and down to verse 38. So tanan hatagan sila maids, gold, silver, mga agricultural nga mga kaniging mga flocks, herd nga mo produce sila product for consumption, milk, food, egg, kumpleto ni. Dato ni sa Isaac, gi-bless ni siya sa Ginoo. So mao ni ato mabasa dinhi sa 6, dinhi sa 7, 8, 9, 10 about man ni sa deception, gitabi naman ning lolo ganina, no, kasagaran mao man ni giistorya. So ato makuhang lesson sa ani nga atong makuha ani no nga dunay kaning deception mo create tag mga kani ganing magbuhat tag ato ang paagi, di na to sundon ang instruction sa Ginoo. Mao ni si Isaac do na siya instruction sa Ginoo but nagpatigbabaw gid yang kaunuran, wa gid siya nagpag-grounded sa instruction sa Ginoo. Mao ni nahitabo niya na nasunod sa niya unsay gibuhat ni Abraham. So naa ang karnal nga mindset dinhi ni Isaac sa diin nagkuan siya, doon na siya kahadlok tungod ang iyang wife is kuan kayo, kaning fair, very beautiful, kuyawan siya nga basig mo ni siyang slave or mo paris aning king nya siya patyon siya aron mailahan na. So naay siya fear diri, but atong makita dira sa verse 3 pa lang daan gitagaan na ba clear instruction sa Ginoo. Ara dira nga lugar ako tikang i-bless. So nagpasabot na siya nga doon na nay protection, apil na ng protection, apil na nga ang mga katawhan dili sila hilabtan, na divine intervention. Pero si
Isaac wala siya, nag-doubt siya, nagduduha siya. So mao ni pag mo doubt ta sa pulong sa Ginoo, ang mo take over sa ato ang mind, ang buhat sa unod, ang buhat sa ato ang kasing-kasing nga malimbungon. Naagit na ng buhat gyud diha sa Mateo 15:19, Mark 7:20, 21, 22, naagid din ha ang buhat sa kasing-kasing. So, kung driven gani ta by emotion, emotional kita nga pagkatao, puno kita sa atong kaugalingon, ana, puno kita sa atong kasing-kasing. Muna nga ang lesson nga makuha nato dinhi nga be filled with the Spirit. Ephesians chapter 5 verse 16 nga importante gyud nga watchful ta, mindful ta sa mga pulong sa Ginoo aron ang ato ang hunahuna mahimot ang spiritual minded. Mahimot spiritual minded, active ang word sa Ginoo sa atong hunahuna. Aktibo, so di gid ta masipyat sa atong mga desisyon na atay ganing na atay kaisog, na atay strength, for God is not God is not hath not given us the spirit of fear but of love, power. Mo binagiingon sa Timothy, 2 Timothy if I'm not mistaken, no? Nga watatagay sa Ginoong Espiritu nga mahinadlukon. So kung mahinadlukon ganita nagpasabot na nga di gyud ta puno sa Espiritu sa Ginoo. So kung mingon tag puno ta sa Espiritu sa Ginoo sa pasabot na puno ta sa iyang pulong. Nagbasa ta pirmi, nagapaminaw ta pirmi sa iyang pulong, mga wali, nag-memorize tag mga scriptures, nag-ministry ta, diha man na mao man na siya apil tag mga fellowship. Mo na siya way nga mapuno ta sa Espiritu sa Ginoo. Mo na nga ang atong isip sakto, ang atong mga desisyon sakto, tong mga buhat sakto, wa tay kahadlok, wa pud tay bakak, no? Kay kung puno tas pulong sa Ginoo, hadlok man ta mamakak. So kani si Isaac tungod sa iyang pagkatawhanon, nawa siya sa kay kani manggong ikaw na lang usa nya palibot nimo na amos lugar nga dili mo dirhas inyo, out of comfort zone ka nya di kalig-on mo nang temptasyon. So naagit ang temptasyon sa dili nato kani ganing dili nato comfort zone nga lugar, naagid dira ang tentasyon. So mao na nga ang atong war naagid sa spiritual, nagbase sa spiritual. Kay ang kamatuoran na mas Ginoo, siya may nasayod sa tanan, unya spiritual being man siya. So kinahanglan gyud tag word sa Ginoo kay ang yawa nag-work sa na siya, nag-work na sa mga tawo nga dili luwas. Mo na nga dunay influence dinhi ni tabo dinhi ni Isaac sa iyang mga nakita. So na-clouded ang iyang judgment, mao na nga nagtuo siya kaning natawhan na patyon iyang asawa. Patyon siya kay kwaon niyang asawa. So mugawas dayon ning evil thoughts. Kaniging hunahuna na to nga overthinking kay ta. Nga negatibo ganita. What if no? Maunsa mi dito. What if? Sige tag what if. Kana siya puno na sa emosyon. Emosyonal na siya nga batasan. Tawhanon nga pangisip. Dili na mayo dautan na siya. No nga ang kani mangging di luwas maingon magig oy positive thinking lang ta, wa pa gid akabaw. Kita pagkaha nga kabaw na tas kamatuoran dapat positive ta pirmi. Blessed bi ta karon, duna ba ta espiritu sa Ginoo. Bulahan ta karon. Sama pud ani ni Isaac, dili lang physical, spiritual. Duna tay spiritual protection, duna tay wisdom. Power ba ni ang knowledge. Knowledge is power. Di ta basta-bastang mailad. Di ta basta-bastang maguol. Maguol na ganita, wag ta nga nagitag kalipay, puno na ka sa imong kaugalingon. Puno ka sa imong emosyon. Dili ka puno sa pulong sa Ginoo. Kay ang kaning instruction sa Ginoo dinhi, wala man siya maghatag og instruction nga makahatag og kadautan nato. Nya ano maguol man ta. So kana siya deception na siya. No, sa ato ang kasing-kasing. Kay naa na gina built in na gina tungod sa tong sala, naa ginang pagkahugaw ug gunahuna.
bisag unsa nali hunahon puros kahadlok mo na ang mahitabo no noon magbuhat og dili insakto. Supak sa kabubut-on sa Ginoo sama ning mga tawo nga atong gikahadlokan karon, madlok ta sa wayon, madlok ta daoton. Mo na nga ang tawo kita sa kay tungod na hadlok ta daoton ta, hadlok ta sa wayon, hadlok ta nga basin mawalawan ta, mo compromise ta, no? Imbes unta di ta mo commit anang nga butang nga mo commit lang ko ana kay basin nyag malain tong akong mga kaila, basin unyag sa wayon mi, basin unyag mawad-an mi og kuan kaning amo ang panginabuhi. Oh. Mao man ay mahitabo nato mo na nga ang pagka-compromise sa usa ka Kristohanon magsugod yun na sa iyang kahadlok. So atong timan-an nga ang Ginoo maoy muhukom nato dili ang tawo. So kita dili ta magpa-appreciate og tawo kay tungod ang tanang tawo kung atong basihan lang ang ato ang kaning tawhanon lang ang tawo gyud na makabaw sa atong ginabuhat 24/7. Bisan gani ang tao or bisan ang atong pamilya, ang atong mga bana o asawa, wa gina sila makaila nato. Ang nakaila nato kita ra gyud sa atong kaugalingon kay kita may nakita sa atong kasing-kasing, kita may nakabaw unsay motibo sa atong kasing-kasing. Una ang tao wa gyud nakaila nato bisag kinsa pa na sila. Ang nakaila nato no ang atong kaugalingon asaha sa 1 Corinthians chapter 2 nga ang taong spiritual dili makahukom, dili mahukman sa mga taong karnal. Kinsa may nakailas Ginoo kadtong dunay espiritus Ginoo. Kinsa may nakailas tao, ang iya ra pong kaugalingon kay siya may nasayod siyang motibo. Kay musturya tag tao, magkakita tag tao, wa bita ka bawas motibo ana. Ang ato lang no is puros lang ta kuan, puros lang ta kaning speculation. Base dayon ta magsige tag chismis. Pangita tag mga istorya kay karnal man ang mga buhat. Based on feelings na siya. So ang Ginoo maoy muhukom nato tungod siya maoy nasayod sa tanan. Mo na makita nato sa Galatians chapter 1 verse 11 nga si Paul daghan ang nagsaway niya apan ingon siya wala man ko magpa-appreciate og tao, wala sad ko magpabilib og tao. Mao na nga siya nibarog gyud siya sa gospel nga gihatag sa Ginoo niya, mao gyud yang giwali wa gyud siya mahadlok, no? Kay persuaded gyud siya, I am fully persuaded and I certify with you that the gospel that I received dili gikan sa tao kundi dili gikan sa revelasyon sa Ginoo. Basa na sa Galatians chapter 1. Mao na nga kita gani mahadlok gani ta og tao dili gyud ta kapangalagad sa Ginoo. Hadlok kita sa tong pamilya sa kinsa pa na dinha, hadlok tag saway, dili gyud ta kapangalagad sa Ginoo. Ug mahimo ta na Isaac dining dapita nga tungod siyang kahadlok, wa gyud siya kabarog nga ang Ginoo di ra ba mo pakyas. Ug wa gyud napakyas. Tanawa dira sa verse 11. Nahibaw-an nga mahadlok man di ay ka, giingnan siyang kaning King Abimelech, mahadlok man di ka. O sige, buhatan na tog balaod na. O kinsay mo hikap sa imong asawa, kinsay manghilabot ninyo. Ang penalty, death penalty. O in verse 11. So ang Ginoo faithful gyud nagi ang kani sila wala gyud sila mo attempt nga kuwaon ni niya ang iyang wife kay kaning mga tawhana dunan ni sila kahadlok ni Abraham. Kay doon naman sila dealing ni Abraham ang amahan ani na may pakigdeal ani sa Genesis chapter atong mabasa ganina sa Genesis 21 Genesis ato nabasa namin nato sa Genesis chapter 21 verses 22 to down to 32 ang presiding king no sa panahon ni Abraham Abimelech mangyapoy pangalan ato amahan to siya. So kanina po si Isaac ug ang anak na po ni Abimelech mao na po'y kuan pero aware na ni sila nga diin ni gikan si Isaac gikan ni Abraham. No, so kung ni focus lang gyud si Isaac sa iyahang sa instruction sa Ginoo. So ang tanan nga nahitabo iya ra ditong pangisip. Makita naman nato nga
unsa dinhi imo di ming giilad no, nahimo ming sad-an nga dili ta unta mi mo commit anang mga butanga pero nahimo na inuon ming sad-an ani kay nang namaka ka imbis di mi ganahan o karon tanang manghilabot nimo, tanan manghilabot sa imo, mohikap sa imong asawa, dunay penalty, kamatayon. O mabasa sa verse 11. So faithful gyud ang Ginoo ni Isaac. So itong kinabuhi, basta moobey lang kita sa Ginoo, ang atong kinabuhi malinawon man gyud. Basta moobey lang ta ano man ang gi-require bas Ginoo, simple living lang. Ayaw pag materialistic usas makapa kuan na to good makahatag na to og kagul-anan kaning sundo na to unsay gitudlos kalibutan, sistema sa kalibutan mo nang gitawag og rat race. Pero bang lisod na madato? Lisod ra bang masinsos kalibutan? Lisod ra bang mudakong ranggo diri? Mao na nga ang mahitabo sa tao, mahitabo na to no, madismaya ta, ma-depress ta tungod di gyud nato maangkon ang atong tanang pangandis kalibutan. Mao na nga mapuno gyud tas kasamok, kahadlok, puno tas depresyon tungod ang atong sistema sa kinabuhi dili subay sa kamatuoran, subay sa deception sa yawa ning kalibutan na. Mo na nga ang maglakaw sa unod dili espirituhanon mapuno gyud sa paghigugma sa kalibutan, mapuno gyud sa kaibog sa kalibutan so unsay resulta mao na ang mga kagulanang kahadlok. Ato nang mabasa sa asa na to makita na sa Romans chapter 8 verse 6 diha na to maksabtan nga ang taong karnal wa gyud kalinaw kay ang iyang gugma tuwa mas mga butang mahadlok mabiyaan ang iyang bahandi. Mao na ang taong dato wa gyud tulog sige ginagpagunahuna sa iyang kwarta sa iyang ibutang kamatay niya di ra ba niya dadon. Mao na nga ang importante lang is nalantay contentment unsay gitudlo sa Ginoo mo na sundon ay paghigugmas kalibutan. Klaro naman ang giingon sa Titus chapter 2 verse 11 and 12 gitagaan ta grasya sa Ginoo aron mga lagad ta niya magkinabuhi tang Dios nun obey ta sa iyang instruction ayaw pag-compromise ayaw kaibog sa kalibutan ayaw sunda ang sistema sa kalibutan pagbag-o diha sa espiritu pagpalig-on diha sa espiritu buhata ang ministry. Simple ra may instruction sa Ginoo, gihimo ra man natong lisod-lisod aning kalibutan. Nagngita lang gyud ang problema nga sayon ra man kaayo. Ang git instruction sa kinabuhi sa Ginoo nato, pagkontento lang. Ano sa ta moingon nga di ta mag-need og money, need na tog money aron kapadayon ta. Pero di na to sa liga ng atong kwarta nga mao na siya ay muluwas nato mo na mohatag na tog kalipay kung ang kwarta gani og bahandi sa kalibutan himuon nato ng kalipay giilad ra gyud nato tong kaugalingon kay di kita malipay ana wa gyud malipay anang sa liga nato ang atong kwarta atong bahandi sa liga natong Ginoo mo na sige tagbasa sige tagtuon sige tag Bible fellowship kay wa ta mosalig sa atong kaugalingon kay wa ta kabaon sa may tabugma. Proverbs 27:1 wa ta masayod unsay ugma. Ang naa nato nasayra na nato no karong adlaw ra gyud. Unsay gibuhat nato pagbuntag ug karong gabi matuog pa taon niya wa ta kabaw, di ta kaginawa at takihon ta patay ta. Ugma og ta kabaw, mulakaw-lakaw ta, ligsan ta patay ta. Asam ta paingon natubang ra gyapon ta sa Ginoo. Ang kuyaw lang pag wa ka maluwas. Kay di ka motuo sa grasya sa Ginoo ang imong gituoan relihiyon gyud. Pabilin jud ka nang mayong buhat makaluwas, wa may mayong buhat makaluwas. Ephesians chapter 2 verse 8-9. Mo na luoy ang mamatay nga wa maluwas. Diretso gyud sa impierno. Wa na gyud ng 40 diyas. Pag-ampo wa na. So ang kamatayon kalit mo na nga importante nga naatay pag kaning pagpangita sa pulong sa Ginoo. So mo na makita na to sa verse 12, 13, 14, 15. Gibless gyud si Isaac diha sa Ginoo. Og sa diha nga gibless siya, nadato siya, na prosper siya, musugod na sa ni ang palibot nato nga masina. Mo na nga kita no, ako sang nakatunan nga kita di ta magsigpahambog kay daghang king masina nato. Mas may pang why na sweet, wa gay kana ganing atong life private, kana ging wa gay nakabaw unsay ni tabo nato. Di ta sigpahambog no, kana sige tag posting anang Facebook online ipakita gyud naton si mga bag-o nato. Unong tana kay ang tao
Pag makita gyud nagbag-o, kita mo'y nag-provoke ana nga masilos na sila nato. So mura ra pud nag-atos lang gi-invite to covetousness. Kay ang tao gani makita gid ni asenso, ugma sad palit sad siya ana. Kita gid siya bag-o kag mga gamit, ingon po nang ka palit jud ko ana ugma sad. Mangutang sa kuana kini palit siya bag-o. Mao na no, makita na to si Isaac nasinahan siya. Kita na to dira sa 14:15, no, giguba ang ilahang kaning well, gibutangag mga sand kay nasuya ning taga Philistines. Palestines o nasuya ni sila. Mao na nga dunay panaglalis, dunay buhat sa unod, mao gid lagi ni buhat sa unod, strife, sina, mao gid ni. So naaman tay na lesson, nakuha na tong lesson ani, nakakita ta diri nga muhunong gyud ta aning pagpasigarbo. Kay dili na siya buhat sa pagkamatarong, no, buhat na sa dautan kay wa man tag instruksyonan sa Ginoo nga magpasuya tas mga katawhan. So mao ning giingon dinhi nga nagpakita sa Ginoo, ingon siya sa verse 23 at 24, I am the God of Abraham thy father, fear not, for I am with thee, I will bless thee, multiply thy seed for servant Abraham's sake. Mao ni nagbuild og altar, mao ra ba ni instruction sa, mao ra ba ni basihan sa mga nagsimba ng altar nga si Isaac ko nag-create og altar. Wa may Ginoo gibutang altar, ang gibutang walay Ginoo nga gihimong kahoy bato nga binditahan, giludhan, gialsa, gisuroy-suroy, no, aron halukan o trapuhan kaayog sakit. Wa man altar gibuhat pero way gibutang rebulto. Wa mo ni gibuhat man is uban og basihanan sa mga nas relihiyon, especially kanang ga-idol og mga rebulto. Mao ko ni nga si Isaac ko no gabuhat kuno og altar. Muna sila sa gabuhat lang altar, pataka lang. Wa may gibuhat dira nga bato kahoy. So man yung discuss ni Sis Marshall sa verse 26 down to verse 34. Nasayod man gud sila nga si Isaac naa niyang Ginoo. So ang lesson na to makuha lang ani nga ipakita nato ang atong kahayag, no, as a Christian, ipakita natong kahayag unsaon man to aron makita ang atong kahayag. Magkat-on ta sa pulong sa Ginoo og atong i-obey aron makita gyud ang kabaguhan sa atong kinabuhi. Kilisod man na ni claim tang Kristohanon, gitudloan tas Ginoo pagkamatarong, unya wa ta mausab sa atong mga batasan. Naa gyapon tas kalibutanhon, karnal gyapon tag kinabuhi, wa tay pag-obey sa mga pulong sa Ginoo, labi nagpagkat-on sa Ginoo, wa tay interes. Di man makita tong kahayag, wa tay kabaguhan ana asa mabasa Mateo 5:14 down to verse 16. Unya Mateo 7 verse 16, makit-an ra bas mga buhat, ye shall know them by their fruits. So may baw-an gyud ning tao kung nanaab gyud sa tinud kabaguhan, pinaagi sa iyahang binuhatan. Nausa ba ang lifestyle, no? Nausa ba ang mga affection, ang paghigugma, ang mga pangandoy, asa man gibutang na? Colossians chapter 3 verse 2, 3, 4, 5. Set your affections on things above, not on the things on earth. Imong mga kaibog, pangandoy, asa may ibutang na dito sa set on the things on above. Ay ibutang sa kalibutan, kay ang kalibutan supak mas Ginoo. Ang mahimong ang makig-amigo, makig-friendship, makig-associate aning kalibutan kaaway sa Ginoo. James 4:4. Makita na to dira nga ang tanang tao nga mokighigala, makig-associate sa kalibutan kalaban sa Dios. So diha na to mapatud-an nga atong ipakita ang atong kahayag mo ay gusto sa Ginoo. So sama ni Isaac nga napakita ni iyang kahayag gikan pa ni Abraham, obedient gyud si Abraham. Doon naman tay evidence nga atong mabasa nga gi-bless gyud ni si Isaac tungod sa iyang amahan nga obedient kayo si Abraham. Mao na nga makita na nato dinha unsay gustong lesson nga ipakat-on sa Ginoo nato nga ipakita na sad nato ang atong kabaguhan gyud. Di kay sige lang tag ingon nga, no, sige lang tag sulti nga
mauna nya wala gid tay action, wala tay evidence sa ato ang gituhuan. So ang evidence sa atong gituhuan makita na siya sa buhat. Doon na jud tay transformation, doon na tay kausaban, sa una na gugma tag kalibutan, to pangandoy na sa kalibutan, karon usab na, lahi na. Ang pangandoy nato no, nga maubay nato ang pulong sa Ginoo, malipay ta. Mo na atong pangandoy ron. So wa ko mingon na nga di na ta narbaho. Wa man mingon ng Bible na di ta ang tapulan kay di pa kanon. Ingon ang pulong sa Ginoo. Taong tapulan ko no, magsig pangayo na kay di man mulihok. Sin pud na siya, wa man mingon ang Ginoo nga di ta manarbaho, di ta mag padayon sa atong kinabuhi sa kalibutan. Ang importante no, di na to higugmaon ang mga butang nga naa nato, ayaw saligi na. Ayaw pagbasi din ha, ayaw na siya himuang kalipay ang mga gamit nato. Kwarta, bisang pagdaghan tag kwarta, ayaw na siya himuang mauna imong kalipay. Ang kalipay nato, ang atong saligan, ang word sa Ginoo. To naman itong nasulti ganina, nganong sige tagbasa, nganong sige tag-apil aning fellowship, nganong magtuon tas Biblia, tungod, wa ta mo salig sa tong kagalingon. Nisalig ta sa pulong sa Ginoo. Sabutan na, kung ang pulong sa Ginoo, sipya ta. Mo na, naay pulong sa Ginoo, di kita masipyat. Kaya naman tay basihanan. Okay, so salamat sa mga sa Ginoo o sa atong mga kauban dinhi nga naghatag og mga understanding nga nag-effort din sila pag-study sa word sa Ginoo about aning Genesis chapter 26. Kitang tanan do naman gid tay makatunan sa matag usa. Wala man ta ana nga moingon ta nga ang kaning leader mao gini basihanan, kitang tanan do natay espiritu sa Ginoo, kitang tanan pwede tang gamiton sa Ginoo. Mabag-o kag madugay na mantay espiritu matag usa gid nato, pwede tang mubadlong, pwede tang mutudlo tungod na atay espiritu sa Ginoo. Dili pwede nga oy ikaw lang kay ikaw may dugay kanay karaan, dili. Do natay katungod tanan mo na gitudloan ta, magtuon ta kay every Christian do na ginay right power to teach, to reprove, to correct na agid tay katungod ana. So wala tay dominant no, dili ta magbuot sa unsay pagtuo sa uban, sa kauban ato. Muhatag ra gyud ta og verse ug nara niya iyang tuhuan ug iyang saligan. Hindi siya di lang pud ta magbuot. Kaya at the end of the day, tukman ra man tas Ginoo, wa man moingon Ginoo nga oy ikaw ha, superior ka ana nila, wa man moingon ang Ginoo ana. Lahi ang sistema sa Israel og karon. Kita na to sa Romans 2 pailimon. So I pray no as always nga tagaan gid ta pirmi sa Ginoo og understanding aron gid ta makamatata no, dili gid ta mailad sa kalibutan, di ta mailad sa tong kasing-kasing o sa atong mga tinguha no, nga naa gid tay spiritual understanding, mainsakto gid ang atong mga pangisip gid, rightly dividing ang atong mindset para natay sound doctrine, fruitful ta in every good works no, sakto ang atong mga buhat. Wa pam ta kabaw ana pero importante nga naa gid tay mga basihanan nga kabaw ta nga sakto gid ta, lisod na mutuo ta unya wa tay basihanan ingnon na buta ay nalagtuo ana kay wa magi kakabaw tinuod na ingnon butas uban mo na nga kung doon na gid tay barugan ato gid nang tagaag rason, basihanan, grounds, tagaan gid nato ana kay mao man na si atong basihan kung atong pagsalig tinuod ba. Mo na nga I always pray nga makakat-on gid ang tanan. So salamat tas mga kauban nato kadayon gyapon pag-support sa gospel ministry. Di man sad ingon ta no nga mangayo ta, pero ang Ginoo kung tinuod ta nakasabot ta, kabaw na gyud ta unsay purpose nato, to spread the gospel no, makapadayon matag usa do na gani mga kauban nato nga nangalagad in silent ato sad silang pangutan-on og musulti unsa may gibuhat kay tabangan nato kay kauban naman ta. Siya atong gibasa no, Genesis 26
makita nato dinhi ang mga gisulti sa Ginoo kang Isaac. Nya makita sad nato diri unsa ang gisulti sa Ginoo nga kang Isaac sa chapter 1, no? Nya papuy-on siya dito sa Hirar. Nya temporaryo siya nga mopuyo dito kay siya mo panalangin. Naa siya mga gipangsulti diri ngadto ni Isaac ang Ginoo. No, apan ari ko diri sa kuan magsugod. Daghan man tang isusulti ani kay naa sa iyang mga gibuhat ni Abraham sa nangaging mga chapter mausab ang gibuhat ni Isaac. No, murag ang espiritu ni Isaac o ni Abraham napod sa espiritu ni kuan sa iyang anak nga si Isaac. No, makita nimo diri sa iyahang mga gibuhat ni Abraham, makita po nimo kang Isaac. Og siya diri ko sa 6 dayon ari na ko sa 24 o 25. No, diri ko sa kang kuan. Sumpay ko diri sa kang talyo. Niingon siya diri o sa 5, 6, 7, 8, 9. Dayong ari na ko sa 24, 25. Ningon siya diri sa 6. O sa 5. Tungod kay si Abraham mituman sa akong tingog ug mibantay sa akong sugo, sa akong mga kasuguan, sa akong mga tulumanon ug sa akong mga balaod, ug si Isaac mipuyo sa Hirar nga lugar. Tungod kay gisultihan man sa Ginoo si Isaac unsa iyang gisulti sa iyang amahan kaniadto. Mao kun makita nimo diri nga bisan pa man si Isaac duna na say mga kapkuan nagpakita na pod siya sa iyang mga kahadlok, no? Mga kahadlok niya. May tungod sa iyang asawa. Apan mipuyo gid sila didtog temporaryo. Unya sa pagpuyo niya temporaryo ni patuo man si Isaac sa Ginoo nga mopuyo sa temporaryo sa lugar nga gisulti sa Ginoo. Ug si Isaac mipuyo gyud. Ug sa 7 ug ang mga tao sa dapit nangutana kaniya sa pagpuyo ni Isaac didtong dapita nangutana kaniya may tungod sa iyang asawa. Mao na ni ang may tungod ang mga tao nangutana may tungod siyang asawa. Ug siya miingon, siya akong babaeng igsoon. Mausad ni ang gisulti ni Abraham kaniadto diri sa atong gibasa nga mga chapter nga namakak siya tungod kay nahadlok man si Isaac unsay dangatan niya sa mga katawhan ditong dapita. No, narabani si Abimelech, no? Ningon siya. Basin miingon siya nga ang balik ko nako. Og siya miingon, siya akong babaeng igsoon. Oh, kay siya nahadlok sa pag-ingon, siya akong asawa, nahadlok na pod siya. Pareha gyud kang Abraham nga kaagi, no? Kay Sarah, kay siya nahadlok sa pag-ingon, siya akong asawa. Basin miingon siya nga ang lalaki sa dapit mo patay kanako tungod ni Rebecca. Kay si Rebecca matahong gihapon ni nga iyang asawa. Kumbaga, guwapa si Rebecca mo nahadlok siya musulti nga iyang asawa. Mo iyang gisulti dire. So, makita nimo ang mga gisulti ni Isaac sa mas gisulti sa iyang amahan sa nagdaan nga mga chapter atong gibasa. Karon, ang giingon dire, og kini nahitabo, no, mo iyang gisulti nila ni Abimelech man ni, og kini nahitabo sa diha nga siya didto na sa dugay nga panahon o dugay-dugay na siya nga panahon sa pagpuyo ning lugar nga si Abimelech hari sa mga Pilistihanon naglantaw sa usa ka bintana gibantayan ni siya naglantaw sa usa ka bintana og nakakita og tan-awa si Isaac nagighagwa kang Rebecca nga iyang asawa. So nakita siya nining usa ka hari, nakit-an siya unsa iyang gibuhat nga nakighagwa siya kang Rebecca. Unya, unsa may maaral nato aning gikan sa 5 to 8.
kini bitawng mga bakak sa ato nga kinabuhi, kining mga bakak usahay makadaot gyud ni. Oo, sa ako pang amiga, naman say bakak nga makaayo. Nasay bakak nga kuan ka ng makaayo, nasay bakak nga tinuod nga bakak nga wa gyud hinungdan. Kining Katong pagbakak gingon la ni, white lie. kining bakak ni agid na makita nimo ba nga pila na ni ka chapter atong gibasa na agyoy daghang bakak. So sa ato sang kinabuhi karon mong di mawala ning bakak, kining pagkabakakon sa tao na agyod sa kung saon pa. Abi sa Christian pa ni ay daghang bakak. Nagpabilin ang bakak kay mo man ni atong gitan-aw, akong gitan-aw ba nga kinig yung bakak bitaw no dili man maayo kay do na may consequence ang mga bakak natong mga sugilanon, no? Tanawa unsay gisulti. Oh, ug si Abimelech mitawag ni Isaac, gitawag siya ug miingon, tan-awa sa pagkatinuod siya imong asawa. Gi-question gani siya, oh, pagkatinuod imo dining asawa. Ug naunsa man nga miingon ka siya akong igsuon. Gisudyaan sa hari, gisudyaan siya. So kining mga bakak nga mga sulti nato sa atong kinabuhing Kristohanon, naagi tao nga musudya nimo, sudyaan ka unsay imong gisulti. No? Tinuod man na, sudyaan ta. Unsay atong gisulti nga mga bakak, dili maayo ning magsigitag pamakak yun. Dili maayo. Oh, tungod kay ako miingon, ingon siya, oh, si Isaac mitubag sad. Siya akong igsuon, ug si Isaac miingon ngadto kaniya. Kinsay isultihan niya nitubag si Isaac ni Abimelech. Tungod kay miingon, basin ako mamatay tungod kaniya. Ang iyang pagkalisang, ang iyang pagkahadlok nga mamatay siya tungod nining mga katawhan, mga tao ining lugar, mga sakop ni Abimelech. No, nahadlok siya sa maras gisulti sad ni Abraham sa nagdaan nga mga chapter. Nga nakaingon siya ana tungod kay nahadlok siya. Wala siya mutuo sa gisulti sa Ginoo, napalpak ang iyang mga pagtuo o kay wa siya salig unsa gyud gisulti sa Ginoo ni Abraham. Sama ra sad karon niining iyang anak nga si Isaac. Tanawa sa 10. Si Abimelech miingon, unya kining imong gibuhat nganhi kanamo, usa ka katawhan hapit nakadulog sa imong asawa ug ikaw gayud unta midala og pagkasad-an nganhi kanamo. Awa, gibasol man siya. Gibasol ni siya sa chapter 10, gibasol siya ni Abimelech. So dinhira ko no, ang hira ko ani mo kuan kanang kutob ari na pud ko diri sa 24 o 25. Gibasol siya ni Abimelech sa mga gisulti ni Isaac sa iyahang mga gipangbuhat. So, naman tay makitang aral ani kita, dili gyud ta magsigi og pamakap, maghimog mga kadaot tungod kay kita naitay mo abot nga kita sudyaan consequence sa atong mga kinabuhi, naitaw masuko nato tungod kay kita wala ta magtinarong sa ato nga pagsulti. O sa atong kinabuhing Kristohanon, kailangan man ta nga magtinarong sa ta. Dili ta ining mga kabakatan kilanon. Natay makuang aral gyapon ani sama atong sa 22 tong ka Abraham. Daghan man tang nakita ani nga mga pagtulunan, dili man ni panahon sa grasya, kundi panahon ni sa kang Abraham nga mga sugilanon sa iyahang journey, sa iyahang pagkaamahan sa tibok nasod. Og sila si Sarah, sila Rebecca, no? Makita man ninimo sa sunod nga chapter ang mga kasayuran nato sa kinabuhi ni Abraham ni Isaac sa iyahang 12 tribes nga mga kaliwat. Daghan pa kay tag mabasa ani nga mahibaluta unsa di ay ang kinabuhi ni Abraham. Matinud-anon ba siya? Dili ba? Makita gyud nato diri. Unya, gibless man ni siya gyud. Bisan pa man si Abraham o si Isaac na ay mga kapalpakan, na ay pamakak, pero ang Ginoo nagmatinud-anon man sa iyang mga saad. Makita man nimo diri. Nagmatinud-anon ngano man tungod kay ingon gyud sa 5 gani, oh,
tungod kay si Abraham mituman sa akong tingog ug mibantay sa akong sugo, sa akong mga kasuguan, sa akong mga tulumanon ug sa akong mga balaod, mao nga gibless gihapon sila. Kining iyang mga kaliwatan sa Isaac, daghang panalangin, hilabihang daghanang panalangin ang nadawat ni Isaac sa Ginoo. Nganuman, mga pinili man ni sila, kumbaga, sila man ang mga katauhan nga napilian yun sa Ginoo. Si Abraham, maayo dito sa Abraham, daghan mang palpak nga kini po si Isaac unsa man sad ni siya dinhi. Do na mangyapoy palpak apan pinaagi sa Ginoo, kabubuton gyapon sa Ginoo ni ilang mga kabuhatan diri nga ang Ginoo kining atong Ginoo ba, Ginoo man ni nila, Ginoo sad nato. Ako sang basahon diri ha sa 24, ug ang Ginoo mipakita ngadto kaniya sa maong gabi ug miingon, ako ang Dios ni Abraham, ang imong amahan, ayaw kahadlok kay ako uban kanimo ug mo panalangin kanimo ug mo pilo-pilo sa imong kaliwat tungod og alang sa akong sulugoon nga si Abraham. Tanawa unsa niyang gisulti sa Ginoo. Isa kung sa pay mahitabo sa iyang kinabuhi ni Isaac ang panalangin nga iyang ihatag sa Ginoo, makita nato, no? Makita nato nga kining mga panalangin maura ba ni akong nakita sa mga kasimbahanan sa mga Pentecostal, kining 4 square. Ila man ning gipanggamit nga mga pagtulunan. No, kantahon man ganit nila ni. Mao ni ang ilang gikuan nga ayaw kahadlo kay na ang Ginoo. Oo, na ang Ginoo nag-uban nato kanunay. Tungod kay kung imong tan-awon ang Ginoo matinumanon man didto ni Abraham tungod sa si Abraham sa nagdaang panahon gyud. Si Abraham bisan lagi usbon ako, bisan siyang mga kabakakan nga wa siya ni supak siya, sila si Sarah, pero nagpadayon gyud ang unsa man ang mga blessing nga iyang gihatag ni Abraham hangtod na sa iyang mga kaliwat. O kini sa Isaac mao gihapon na ay daghang panalangin nga gihatag ang Ginoo kay kabubuton man ni sa Ginoo tungod kay si Abraham akong sulugoon nga Abraham matinumanon sa akong mga kasuguan. Mao yang gisulti sa ato pong kinabuhi. Oo, ma-apply sad ni nato kita sa atong kinabuhi nga Kristohanon, kailangan sad ta nga kita mag faithful ta sa Ginoo. Ang Ginoo baya always bayang faithful nato. Bisan kita gyud pertig yung daghanan tong sala, makasasala tang dako, apan giunsa ta sa Ginoo, iya gyud tang giluwas. Pinaagis kamatayon niya sa cross. O giluwas ta niya, gihinluan ta niya sa iyang bililhong dugo. Mao to yang gibayad sa atong mga sala. So, unsa may atong mapulot nga mga aral sa atong gipangbasa, no? Ang panalangin nagpabilin gyud na, no? Ang mga panalangin nga yatag sa Ginoo didto ni Abraham ni Isaac hangtod sa tanan niyang kaliwatan, dunag yoy panalangin ang Ginoo sa ilaha. Bisan pa man aduna sila'y mga kabuhatan nga kana bang napalpak sila, apan ang Ginoo kay sila mang gyud ang gipili nga mahimog gyud si Abraham nga amahan sa nasod, no? Ang iyang mga kaliwat tanan, basta sa iyang mga kaliwat lang iyag yung i-bless. Mo iyang gisulti niining dapita. So alang ka nato nga kita ni amanta karon sa panahon sa grasya, ato gihapon nga dawaton ang atong mga pagtulunan, lahi ni siya kaysa grasya. Wa pa may grasya. Kini kuan man ni kumbaga physical ni nga pag-atubang, nakita gud gyapon ni kuan, nagdamgo siya o nagdamgo, nakita niya ang Ginoo. Nagsulti ang Ginoo ni Isaac, ngayaw kahadlok kay ako uban kanimo, mo panalangin sa tanan nimong mga kaliwat, unsang mga butang, unsa tanan nga iyang ihatag sa Ginoo, panalanginan niya. So diri na ko sa kuan 25 last verse.
ug siya mitukod og usa sa diha nga napanalanginan sila no, ug siya mitukod og usa ka halaran didto og mitawag sa ngalan sa Ginoo. Tanawa si Isaac bisan sa iyang mga pagmamakak kay tungod na ase kahadlok yun ana, pero nagtawag gyapon siya sa Ginoo ug nagbuhat siya og usa ka halaran, kumbaga murag altar no, murag altar ni halaran unya didto og gitawag niya ang ngalan sa Ginoo. So duna gyapon si Isaac pagtuong pagsalig anang Ginoo. Ang Ginoo ni Abraham, Ginoo ni Isaac mo sa ni atong Ginoo. Wa man gud mausab ang Ginoo kaniadtong karon siya ang atong Ginoo. Ang Ginoo nga manluluwas sa atong mga kinabuhi, no? Manluluwas. Mao ra gihapon siya. Ang ilang Ginoo karon kita mao gihapon ni way lain. Unya kani akusbon ako 25 ug siya mitukod og sa kalaran didto ug mitawag sa ngalan sa Ginoo. Amo ni gingon, motawag ka sa ngalan sa Ginoo ug maluwas ka. Mao ni ang dito sa Roma. Oh, Roma 10 3 ba to? Wa ko masayop unsa tong akong nakuanan, nakalimot ko. No, mao ni siya. Unya, ug mipabarog sa iyang tulda didto ug didto ang iyang mga sulugoon ni Isaac mikalot og usa ka atabay. Dito na pud sila nagpuyo sa iyang tulda ug mikalot siya og mga atabay kumbaga tubig, nagkalot sila kay ang ilang mga tabay sa una kanang ilang mga balon kumbaga no, gitabunan man ni sa mga sakop ni Abimelech kay kining chaptera na ang mga pagkasina gihinginlan gihinginlan si Isaac ni Abimelech gipalayas mao nga naabot aning lugara. Unya gibalikan gihapon siya nila ni Abimelech tungod kay kabaluman ang hari nga siya nag-uban gyud ang Ginoo kanunay ni Isaac. Sama ra gyapon ni Abraham. Yan doon na sila sa nga mga chapter na mga chapter ani no, sa ilang naghimo sila mga pakigsabot si Abimelech og si Isaac. May tungod sa ilang mga kasabutan sa ilang pagpuyo nining lugara nga gihatag sa Ginoo. Nya kaning hari naibaw man siya nga gamhanan ni Isaac na naguban ng Ginoo mo nga iya na pong balik o iya na pong gialam-alaman unya naghimo sila kasabutan aron doon na kuno'y kalinaw. Mo nagsulti. So, gisgutan ang mga kalinaw, ang kalinaw na aras Ginoo, wa sa religion, no? Kining relihiyon, mura ba yun gikabuangan ining mga tao karon nga, tungod siyang relihiyon, di yun siya mo balhin, di siya mo tuo, dili yun ko, kay ako gud katoliko gud ko. Oh, katoliko ra ba ko? Oh, more gina iya ha, kining religion mo iya mong sandigan, malas ka lang kung ang relihiyon nimo mo imong gisaligan sa imong kinabuhi dinis kalibutan. Asa di ka padulong? Asa padung ang tao nga ang relihiyon mo iyahang gisaligan. Muadto gid sa linaw nga kalayo. Kay wa man mo ani ang Ginoo tungod sa relihiyon. Wa may relihiyon makaluwas ug wa pud mo ani ang Ginoo para sa relihiyon o pagtukon niya ng mga building. Wa man niani siya pagluwas man sa mga tao. Ma-reconcile ang mga tao diha kaniya. May balik kita ngadto sa Ginoo. Wa man siya muanhi. Yani dahil sa mga matarong wala makita gyud nimo. 1 Timothy. Oh, balik-balik gyud ta. 1 Timothy 1:15. Oh, Lucas 5:32 wa ko muanhi. Para sa mga matarong pero nianhi ko sa mga unsa man makasasala og sila maghinulsol. Oh, dito sa Timothy sad unsa man to sa atong pagtulunan sa right division. Oo, unsa dito? This is a faithful saying unworthy of all acceptation that Christ Jesus came into this world to save sinner whom I am chief. Niingon si Pablo. So, kining mga tao karon no nga ni anadong ining unsa na ning ilang gipangbuhat nga nagbalik-balik na lang sila no sa ilang mga Abi Maria, unsa na ning ilang gipang hinganlan nga magsakripisyo sila, di sila mangaon kay magpuasa sila, Passover, nga magbinignit na lang ta, di na ta mo kaog kanon. O di ta mo ka Binignit. Oh, binignit perbidang usuha diri ron. Na magbinignit, kamo mag-unsa kung mag-utan, uy, bawal man ang utan, kisay nagsulti. Oh,
Ako mag-utan kung kamunggay. Kawa ko kabasa nga ang utan makadaot nako, no? Wala ko ana di ay daghang kay nagsunod sa mga bakak nga mga sugilanon sa nagdaang panahon nga mo ilang gisundan. Mao nga kinirong mga relihiyon mo ni makahatag sa tao og kadaot kun mao lang gyud na ang iyahang pirming nasa isip niya. Dapat dili ta mag-isip na ana dugay ng panahon akong gisalikway ng mga religion. 14 years na gyud gisalikway na ko ning pagpatuo-tuo ning bisag unsa. Ang akong gituan ang Biblia ra gyud nga akong nabasa, more akong gituan. Now balikan ta ni karong mga tao karon, mao nga makaingon ko nga alauta sa tao, no, adto man gyud sila sa bakak dili man sila tinuod. Unsay mahitabo sa kalag sa tao kung siya di gyud siya mutuo, wa na gyud kapaingnan pa kay dili ra ba gyud pinaagi sa karon paspas kay kumpisal. Diin gikan kita diha tagikan ang kumpisal unya mo ngadto. Oh, kumpisal mo dito kay Birni Santo ron ang ilang paghinulsol mabirni Santo ra kuno na sa ato unsa man kada adlaw man ta dunay pag-ubi sa word of God. Lahi ang atong paagi sa kaluwasan, dili para sa ila nga ang atong sala ay kumpisal atong pari. Oh, adtos pari kamo kumpisal sa imong mga sala porting buanga. Buang-buang sa tanang buang-buang ang tao. So diha tagikan hunong kita anak, no? Karon ni ay daghang kay diri sus naggubot gyud ning among kasilinganan may tungod ni anang ilarong mga pagtulunan nga nagbalik-balik na tapos na ang sakripisyo. Ayaw pagsakripisyo na ang adto katong bukid niya magkaon na lang kag binignit ang kamatayon sa Ginoo binignitan. Tiaw mo na unsa ang kabakak sa tawo nga mga sugilanon. Diha gyud ko gikan, diha ko nagtuon sa mga pundok nga mga relihiyon nga mga pagtulunan mao nga dili na gyud ko. Dili na ko anak mo balik. So, kining ato mga pagtulunan ato gyud ning tan-awon kaayo. Tan-awon nato atong kinabuhi kung nasubay ba gihapon ta sa sakto nga dalan o nasukwahi na pud ta. Kay kining atong isip ra ba mag-usab-usab basta dili gyud ta rooted. Basta dili gyud ka rooted Right. sa word of sigurado gyud ka nga dadun ka niining ilang mga kinaiya nga dapat dili na nimo sundon. Di na ta mo sunod. Oo, pero ang tao kung di siya kabarog sa kamatuoran mo sunod niini karong kalihukan. Kining kalihukan karon si Mana Santa unsa ng mga buhata. Purbida di na ta magpaila, we are not ignorant karong mga panahona nga nagtuon ta sa pulong sa Dios. No? Mutuog gyud ta sa atong gibasa ug atong ikinabuhi. Dili ta mag-compromise ining kalibutan nga ato gyung gipuy-an. Magpahugot gyud ta pagtuo sa atong mga buhat nga para sa Ginoo. Right. Kining pagtuo gyud nato ba? Usa ni nga ang imong pagtuo kung dili gyud ka sakto nya di na kamo basa masalaag kag balik. No, basta di kamo basa di na kamo tuo mura bagi kapuyan ka na. Oh, kapuyan kas imong Christian life kay boring. Mo man na ang imong isip magbalinbalhin na. So kailangan ka nga duna kay kuan espada, no? Espada nga mao ang pulong sa Dios. Ephesians 6:17. Kinahanglan ta nga naa ta ana pirmi gyud na natong dadon sa atong kinabuhi nga Kristohanon aron dili ta maliko sa dalan na pud nga kalisdanan kapaitan, no? Magpasalamat lang kuno dire na kukutob. Magpasalamat ko sa Ginoo nining kagabhion karon nga kita nakabasa na pud ta nining kaagi ni Isaac na pud mga kaliwat ni Abraham iyang mga anak nga mao gyud ni sila'y nagdala sa 12 tribes nga mga sugilanon pagpadaghan sa mga tao din sa kalibutan mao ning mga katawhan karon, no, nga atong nakita unsang ilang makinabuhi nila ni Isaac ni Sarah o si Rebecca, no, sila Abraham daghang mga entrante sa sunod aniyo nga mga kuan chapter akong gibasa na, no, nakaingon ko kuyawa sa mga kaliwat ni Abraham, no,
ang Ginoo na gibless gyud sila sa Ginoo. So kita sa Right. may ang panalangin sa Ginoo kanato unsa man. Oh, kadakong panalangin ang grasyas kaluwasan. Mao nay dako kay panalangin sa atong pagtulunan karon sa right division nga pagtulunan. Ang grasya nga diha ni Kristo nga siya namatay gilubong ikatulok adlaw na banhaw. Mao nang ato ang gospel grace nga atong gilauman nga kita makaadto gayud sa gingharian niya. Makauban gyud ang tao ngadto sa kinabuhing dayon eternal Right. life. Uban sa Ginoo kung siya mutuo musalig unsay saligan ang dugo ra gyud ni Kristo. Mao na atong gisaligan sa atong right dispensation. So, walay bautismo, wala, di na mao. So, kining gabhion na no, dako kong pasalamat sa Ginoo nga bisan pa man ipang-ubumi tungod ang init karong panahon na init kay sa kalibutan unsa pa sa unsa man dito sa impierno dire Tinuod. 42 ang kainit di matabang giubumi nya ang lain akong lawas wa mi guwa mabuntag ra pero salamat lang ko sa Ginoo gihapon nga kami buhi pa naka-apil mi sa Bible study tapos ugma pohon mosayo gyud mi sa Barili Huybes no Huybes Santo ang gitawag nila na kanang mosayo mi alas 5:30 manghatag kog trucks dito aron makasayo mi pauli mga alas 8 makauli na mi kay grabe gyud ang init diri at least man lang nami mahatagan nga mga basahon dito mga katawan nga tuar sa palengke kay palengke man ugma so do nagyapoy mga tao dito bisan pilar na kabuk mga katawan basta moadto mi para masangyaw ang maayong balita sa kaluwasan. Salamat po sa Ginoo ining kagabion akong ibalik ang tanang dungog ug himaya diha lang sa buhi nga Dios nga atong manluluwas. Amen. So, makita na to diri sa Genesis 26:8-11, mo gyapon gisulti no. Ang kaning mga verses nag-narrate siya incident involving Isaac and Rebecca in Gerar. So wala ra gyud ni siya kalahian dito sa Genesis 20 sa nahitabo ni Sarah ug Abraham dito gihapon kang Abimelech. So makita na to diri after residing in Gerar for some time, Abimelech, king of the Philistines, observed Isaac behaving affectionately with his wife Rebecca. So, bisan pa man no, na nag-deceive si Isaac na or ni claim siya na sister niya si Rebecca pero dili gihapon ma-deny ang ilang actions. Kay moingon ta ani ang quote diri sa verse is sporting manggod. Wala sila kay baw na naniid ra gyud di ay si Abimelech dira sa bintana. Isaac was sporting with Rebecca his wife. So mo na, gi-confront ni Abimelech si Isaac about Rebecca's identity and that realizing she is actually his wife, not his sister as Isaac had claimed out of fear. So mo na Abimelech reprimands Isaac, gi-caution siya na posible sa imong gisulti ana agi mo take ni Rebecca as wife, leading to condemnation for them and Isaac. So Abimelech issues a decree to his people warning them that anyone who harms Isaac or Rebecca will face the penalty of death. So makita gyapon nato no na bisag nasayop sila anaa gihapoy way out. So this is in relation to Genesis 20 wherein Abram also travels to Gerar and tells King Abimelech that Sarah is his sister. So makita nato ni mirror ra gyud siya ang actions ni Isaac sa gibuhat pod ni Abraham. Both instances involve also King Abimelech discovering the truth between the relationship Abraham to Sarah and also kang Isaac and Rebecca. So ang kani siya, ang consequence pod sa deception are similar in both instances in which Abimelech issued warnings to protect them and his wife from harm. So may gani pod gialaw pod ni sa Ginoo kay last time kato kang Abraham is napakita man gyud siya sa dream no. So nalikay siya dira bitaw sa guilt na anaay mahitabo sa ilang land. Because kani pod just like Abimelech nakigsabot man pod ni siya ni Abraham because
Abraham is a known figure, especially sa una, that he is a blessed man. Okay? So, sikat gini si Abraham, especially na anaa siya daghang possession, and at the same time that the Lord is with him. Nasayod gud sa Abimelech. And also, same as the case po diri kang Isaac. So, bisan man lang, no, makita na to sa chapters, Genesis 26-24, kato ganina, gi-explain ni Talio. So, anaa gihapoy nakita sad si Abimelech na blessed gihapon si Isaac. So, Genesis 26-28, then Abimelech went to him from Gerar. So, kani sila gipahawa na unta ni sa Isaac. However, ang giingon nila is that we saw certainly that the Lord was with thee. And we said, let there be now an oath. So before, ana may pakigsabot si Abimelech ni Abraham, matud pa sa ilahang relations, no? So ana sila peace within them. Ana sila pakig-agreement, no? This is for future references na dili gid sila magubat or ana sila peaceful relations ni Abraham. And karon na naabot na pod si Isaac, mura man gyud siya na renew na pod ang oath kay wala naman si Abraham. So ari na pod siya nakig-covenant ni Isaac. So Abimelech approaches Isaac nganong anaa man gyud ni si Ahuzat and ang iyang chief captain of army because this just means no na ay witness si Abimelech in case anything happens in the future anaa tay pakigsabot anaa gyud koy testigo anaa koy witness sa atoang pakigsabot. Ang presence nila being the authority. Okay, so si King Abimelech being the king of Gerar, he represents the ruling authority and leadership of the region. So ang iyang presensya, this is the official interaction and also agreement or covenant nila ni Isaac. Ahuzat, so friend ni siya ni Abimelech, he is a trusted advisor or a companion of the king. So ang iyang presence, nag-indicate ni siya that there is a personal aspect of their relationship. So, ang iyang interaction, it shows official diplomacy and personal rapport. Meaning, ang iyahang presensya dito, they really mean business. So, ang kani ilaha is for the sake lang gyud na anaa sila'y peaceful relations with Isaac, especially knowing that Isaac is blessed by the Lord. So ikaw, kung ikaw usa ka tawo na nakaibaw ka unsa na siya ka gamhana ng tawhana, of course, dili gyud ka gusto na makigubat ana, gusto gyud ka makigpeace para dili ka maapil no kung ana may pagsilot, ana may panghitabo, maapil ka sa kahig ba, mao bitaw na siya no sa mga gira sa unang panahon if makita ninyo adto gyud na moalay ang dagkong country sa nakita nila na dagko sad. So dili pod sila mo basta-bastag alay og kanang gagmay because gusto man sila maapil sa kahig na maproteksyonan sila and at the same time anaa pod ang support. So this is in the case no bisag asa gyud. Ang kanilang gyud nilang Abimelech is that assurance sa ilaha that in Isaac there is peaceful relationship na maski gipahawa siya, they have a good deal. They have an oath, a covenant. Murag na renew ang covenant nila ni Abraham through Isaac. So and also the Right. presence of Pichol, chief captain ni siya of Abimelech's army, his presence, ag-emphasize po dira no na naay back up sa iyahan na military. So usasad ka leader na witness. So kani ilang negotiation is strictly business good. This is for military support and protection. So ang gusto gyud nila no is for their protection lang sa ilahang lugar na if anything happens, they will have Isaac support ing ana bod na sense. So overall, ang kani gyud siyang Genesis 26 no, makita lang pod nato na anaa gyud gyapon pagpahitabo balik sa nahitabo kang Abraham sa una na repeat ra pod siya, but
even though ingana ang pahitabo no is that anaa gyapon divine intervention ang Ginoo. So mo na nagpadayon gyapon sila, they were in safe hands because si Abimelech naman gyud mismo ang ni make og move. So makita nato na gitagaan gyud og chance gihapon even though nag-deceive sila, pero ana gyapon gihatag chance ang Ginoo kang Isaac no, just like sa nahitabo ni Abraham. Especially na siya mo'y natagaan sa blessing that in him ara jud mapaingon ang mga descendants, and that in him siya gyud mo follow dira no sa footsteps ni Abraham, and that in him pod anaa ang nation which is called Israel. So kana all glory and honor praises belongs to God. Amen. Katong gibuhat ni Isaac, mao man po to tong yang gibuhat sa gibuhat sa iyang amahan ni Abraham dito sa Genesis 20. So diri sa verse 2 of 3 nga nagpakita naman gud ang Ginoo kay Isaac, gitagaan na siya instruction og kuan kanang ang Ginoo perminti yung magkauban sa iya. Pero tungod sa iyang namakak man siya, tungod ba sa nahadlok siya kay basig patyon siya, kinahanglan siyang mamakak nga iyang dili niya ang kunon si Rebecca nga iya asawa. So mao man to sa unang karaan panahon nga ang mga babae ngay gwapa man kaayo, munang patyon ang mga lalaki para maasawa ang ilang kuan nila ba, ilang asawa. Mo na karon nga kuan murag pareho lang mag-explanation dito kay Abraham nga si Abraham ato wala pa siya espiritu, nagsunod pala siyang feeling and emotion ba. So maro po ni sa tuwa karon nga kita nakasabot na ta sa grasya, rooted na ta bisag kita mismo ato na yung nabasa nga ato na yung nasabtan ba unsay will sa Ginoo ba karon. So ang grasya sa Ginoo wala man gatudlo ang Bible nga itolerate gani ang ato ang kasaypanan. Kailangan gud ta magbarug ta, magkinabuhi sa matarong, dili ta mobalik sa kapagkakaraan. Amo ni karon nga daghang gud ang makita no, daghang mga bakakon ilabi na sa number 1 pagkabakak no, kaning kaluwasan. Mo ni pinaka kuan sa tao karon nga nagkuan ba nag-spread sa katawhan. So ang tao man gud mobuhat gud tag sayop, kita ra man gud mag-harvest sa atong consequent ba. Kay kita tanan baya mga matay ta, daghang tao karon ba nga dili murag way kahadlok sa ilang kamatayon, murag wala sila kabalo ba nga naay final judgment pa after mamatay. Kay dato pobre namatay appointed sa kamatayon, mo na nga nagpasalamat ta sa pulong sa Ginoo nga mao'y naghatag og pagbadlong sa tuwa nga minteras buhi pa ta. Kaya ang kaluwasan para lamang sa taong buhay, ang taong patay na wala na gyud chance maluwas. Mao na karon nga mao gani na yung importante kita nga mag-share ta para matudluan sila, pero makita man gyud nato nga isugod kayo sila. Pag wa gyud espiritu sa Ginoo mo nang espiritu sa yawa, mo na nga masuko gyud na sila sa mga bersikulo, ilabi na sa pamaagi sa kaluwasan, ilabi na pag isulti nimo ang Right. mo ni doktrina karon si Paul, wala na. Dito na gyud sila mag-react. Daghan na gumingon nga sila ang kamatuoran. So mo na kita nga magbarog ta no nga atong barugan Right. ato ang usay natun-an karon kay gikan naman ta diha ang mga sayop. Kumbaga kundi sila mutuo murag salamin na lang na murag meron na lang nato na sa ilaha ba nga bitag gikan ta diha wala gyud tay kalinaw kana sila, wala gyud na sila kalinaw sa ilang panginabuhi kay ngano makita man silang lifestyle sayop ba. Muna nga kani ani nga kuan magud daghang ga-apply ani labi na mga religion, bahalag yawa kay lagbatasan, ang importante ang Ginoo daw perminti daw nagauban sila ha. Nya dili naman na siya applicable karon kay lahi mag-instruction ang Ginoo. Kay labi daw ko na-encounter nga love daw gyud kayo siya sa Ginoo kay tanan daw mga panginahanglanon niya na provide daw tanan bisag iyang pamilya na protektahan. O Diyos nga kasabot ba sa Bible ba nga love ra gyud ta sa Ginoo kung naapod tay saktong knowledge sa Bible. Ang Ginoo dili naman wala namang goy connection ang Ginoo sa physical nato karon no. Spiritual ra gyud ba mo ni gi-apply sa mga kadaghanan sa mga religion, ilabi sa Katoliko, ilabi na ni nagabasa og Bible nga
born again daw sila. So daghan na ako na-explainan ana murag yung wala murag gahi ug kay bato gahi pa sa bato ang kuan niya sa labutan mo na ang resulta sa tao nga di gud siya mobasa sa Bible mo na nga maglugos gud siya mga maglugos po tag explain sila ha mo na gusto po nila barugan usay namatahan mo na lang magkita na lang ta sa final judgment. So mao ra gyud ni akong nasabtan Right. ani no nga ang sala na nagikan makasasala gyud ang tawo no bisan sa karaang panahon hangtod karon ang Ginoo wala man gyud siya nausab ang iyahang instruction lang gyud ba ang instruction lang gyud niya nausab pero iyang karakter wala gyud siya nausab mo na karon Right. nga angay gud ang Bible ang paggamit sa Bible angay gud bahin-bahinon kung asa gud para atoa kung asa gud ang para sa mga karaan kay daghan gud ang makita nga mas gi-apply nila ang mga panahon sa Israel so wala gyud sila naluwas kay mo sige mo sila pangayag pasaylo balik na pud sila sa sala simba sila sa building limpyo sila sa pananaw sa mga tao. So mura rag baboy na style ba, liguan nimo ang baboy, limpyo kayo, makakitag lapok, excited mo ligid. So mura na ilang abilidad pero kita ani wala na ta ani. Kadang ang atong yulat nato is ang rapture na lang. Mo na permiti ta mag-active para mag-alarma po ta sa ato ang mga kahinaan kay napamanta sa flesh. Dili kita pwede manginabuhi perfecto, nago ang kasipyatan. Pero ang kanindot lang gyud na sa tua naabay Tinuod. nagakontrol sa tua ilabi na ang bersikulo. Nago na ang kasipyatan. Pero sa atong kasipyatan wala naman ta giisip sa Ginoo nga makasasala, luwas naman ta. One save is always save. Mo na nga permiti ta magbasa og Bible, nago na ang katapulan. Pero kita ramang pod ang mag-suffer gud sa mga consequence. Kaya maraming pasalamatan ako no or glory and praises belong to God. Amen. Kani nga tong bersikulo karon no parang chapter nga si Genesis kapitulo 26 ang mga kuan man ni Abraham gud kaniadto ug sa iyang anak karon nga si isa ni si Isaac. Sa Sa unang panahon sa una abutan og gutom sila. Sabi sa adre nato tanawon sa kapitulo bersikulo 1. Nagkuhan sila nakagutom gyud antod nga naabot pa gyud ni Isaac. Wala na anin dapitan no. Ari ko sa kuan na 9 ug si Abimelech mitawag ni Isaac og mingon. Kaya ani mong kay naamangon ni pagpamakak si Isaac sa iyang sitwasyon nga nangadto sila dito sa aning lugar dito sa ilang Abimelech na makak ni si Isaac nga sa iyang asawa mo ni nga ingon tan-awa sapagkat tinuod siya imong asawa ug naunsa man nga miingon ka siya akong igsoon mo ni nagi pagpamakak sa ni Isaac bisan si Isaac giblis gyud sa Ginoo kay tungod ni Abraham siyang papa pero mahimo gyapon nga nagyapon siya pamakak tungod sa iyang kugalingon para dili siya mahimo nga patyon mo kuno siya og si Isaac miingon ngadto kaniya tungod kay ako mingon basin ako mamatay tungod kaniya okay tungod sa ayang asawa manggod nga nindo tanawon gwapa kanang hadlok siya nga tungod sa asawa mahimo siyang mamatay didto dapita kay nahadlok gid siya nga mamatay apan siya giblis gyud gyapon siya sa Ginoo tungod sa iyang amahan nga ang kuan manggod ni ilang sugilanon ko kay sa unang panahon aw sa atong nabasa nga ni didto sa kuan mo man gyapon gibuhat ni Abraham nga gilimod gyapon nila si Sarah o mo gyapon mo na makita gyapon nato nang iyang tumanan dire siya mga pulong nagyapon ang paglimod pero tungod sa kasabutan sa ilang mga saad nga si Abraham matinumanon yun sa tanan sugo ug unsay sugo sa Ginoo siya gyud mo sugot dili siyang balibad unya na sige pagtuo dia sa Ginoo si Abraham mo na iyang pagkamatarong mo nang nagi bless gyapon nila bless gyapon sila mo nang diri sa Dios no ug si Abimelech
mingon unsa kining imong gibuhat nganhi kanamo. Usa ka katawhan hapit na nakadulog sa imong asawa. O tiyaw mo na. Sayang gibuhat lang ni Abimelech no. O ni kuan ni Isaac. Hapit noon na tungod siyang paglibod hapit na madulgan niyang asawa nga si Rebecca. Munang ingon dali og ikaw gayud unta midala sa pagkasad-an nganhi kanamo. Yang imo yang gibuhat no nahimo nimo no sila nang murag kuan sila kanang giingon sila nga tigaan sila noon og Mm. kanang problema kay nagdala man sila para mahimo silang sad-an ang Tama. mga tao na Abimelech kay wa man sila magsulti og tinuod nga mo ni imong asawa di ang iyang mga tauhan wala nagtuo nga mo na iyang asawa na mo nang ingon diri sa Abimelech hapit na madulgan ang imong asawa mo na giingon niya diri nga sa ato pang paglimod bitaw usahay maayo sa masipyat sad kay ikaw makuanan man ka sa lagi ngon aning hari ni si Abimelech nagbuhat siya mahimong makasala sila tungod sa imong asawa kay di kaning hari di man ni gusto nga ang iyang katawhan nga magbuhat og daotan diya sa Isaac. Pero si Isaac ang gibuhat niya sayop ang iyang gibuhat. Muna ang giingon diri sa 11 og si Abimelech misugo sa tanan niyang katawhan nga nagaingon siya nagahilabot niining tawhana o sa iyang asawa sa siguro pagapatyon mo nang nagpa kuan gyud si Abimelech siyang makatawhan iyang pasidan-andan niya katawhan nga ayaw gimugbuhat aning mga tawhana kaning nili si Isaac ug kaning iyang kauban babae nga nagingon siya dili igsoon aw iyang igsoon kay iya kamo pagasilutan niyo mo pagapatyon mo kung inyong buhato na nakaingon si Abimelech na tungod kay di man siya gusto nga makasala gyud ang iyang mga katawhan diha sa diha ni Isaac kay tungod si Isaac nakaila naman ni si Abimelech ni Isaac kay anak man ni Abraham nga giblis ginis Ginoo ang Ginoo na agi nila gauban pirme ang Ginoo tungod sa ni Abraham nga sila bisag asa silang dapita ang tanan nga kaliwat ni Abraham iblis gina panalanginan ginas Ginoo nga sila nga mao gyud sila makapanunod ya sa mga katigayunan lugar diya sa ilang ginikanan ilaha gina nga masunod og madungangan pa kay tagaan man sila sa Ginoo mag-uban ang Ginoo dila bisag asa sila kay tungod sa saad ug tungod sa pagkamatinud-anon ni Abraham diya sa Ginoo kay kung sa isugo ni Abraham diya sa Ginoo siya mosunod yun unang bisan unsay mahitabo dili gyud nga mabiyaan ni sa Ginoo kaning kaliwat ni Abraham basta kaliwat ni Abraham tanan apo unsa diha tanan mga kaliwat basta gikan ni Abraham naagi panalangin ang Ginoo munang masabta na to no nga nasa si atong buhaan no nga nagitay panalangin sa para sa atong giingon ni Sister Sita ang panalangin nato mo ang grasya sa atong Ginoo sa Kristo nga kita naluwas tinuod sa noy kakimo ginay panalangin nato sa pagkaron nga ang panalangin nato nga kita naluwas tungod sa grasya ug kaluwasan nga mao si Ginoo sa Kristo nga nagpakamatay dito sa cross pinaagi sa atong mga sala munay importante no nga nagitay pagkamatinud-anon matarong ta ba sa tanan kasuguan sa atong Ginoo magsunod ta niya ug unsay kasuguan para kita mablis usab ug tagaan ta niya ang kaluwasan sa makaron. O binanalakutas o no, dalaygon kayo ang Dios nga mahan pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo. Ako yung balik ang dugo ko maya diya sa buhay nga Dios. Amen. No, nara sa 1 to 5 onya. Human sa 1 to 5. Onya lang ko mo kuman ako gi-explain sa 1 to 5 mo add lang pud ko sa 24 to 25
So sige, 1 to 5. Verse 1. Then again, Abraham, 26. And 26. there was, 26. And there was a famine in the land beside the first famine was in the days of Abraham. In Isaac went to Abimelech, the king of the Philistines, into Gerar. Verse 2. And the Lord appeared unto him and said, Go not down into Egypt, dwell in the land which I tell thee of. Verse 23. Sanay? Sojourn that in this land, and I will be thee, and I will bless thee. For unto thee and to thy seed I will give thee these countries. I will perform the oath which I swear unto Abraham thy father. 24, verse 4, 26:4. And I will make thy seed to multiply as the stars of heaven, and I will give into thy seed all these countries, and thy seed shall be all nations of the earth be blessed. Verse 5. Because of Abraham obey my voice and keep my charge, my commandments, my statutes, and my laws. So ano, taas ni siya no, pero ato lang subay-subayon sa verse 1, verse 5, verse pa. So ang naitabo diri sa verse 1 na aman jud toy naitabo na famine. So ato lang sabton ba unsam ni ang pasabot famine? Ang famine kay kanagong starvation, kanang walay ikakaon ng mga tao ni panahon na naitabo ning famine since katong manggong sa panahon ni Abraham, katong naitabo sa to ni Abraham na katong mga tao niya na way kaon, more starvation tung tanan. Unya dire ato lang sumpay. And Isaac went to Abimelech, the king of Palestine, into Gerar. Ano niya to man sila? So ato lang sumpayon, verse 2. And the Lord appeared to him and said, Go not down into Egypt, dwell in the land which I tell thee of. So no, giingon sa Ginoo na kanang dili mo muadto dito sa Egypt, kay kung example muadto sila sa Egypt kunya well famine manggod, samot manggod to sila mga matay, murag ang mga tao dito ba wa na ikakaon, kasagaran manggod no, kung ang tao manggali ting famine days, kung di manggali sila makapangitag mga pagkaon, mga matay man jud sila. Murag gud sa ato kung di manggali ta kakaon, mga matay man jud ta. So ingana no, ang naitabo nila kasakitan sa jud ba walay pagkaon, pero gitabangan jud sila sa Ginoo sa pag kuha nila ato makakaon. Kay ang kani manggong 1 to 5 kung ato lang i-direct to the point, bless manggod ni sila, labi na ni Abraham, unya labi na si Isaac, anak pa jud ni Abraham. So of course ma-bless jud na sila sa Ginoo pod. So verse 3 no, padayon lang ta. Sojourn in this land and I will give thee, I will bless thee. O mao yung gingon, bless sila. Unya mao lagi, and to thy seed, ato lang ni siya explain. Kani manggong panahon nila manggod ni Abraham diri tanan, mo bitaw na involved or naitabuan ni 12 tribes, kay less pa man kay mga tao atong panahon na mo bitaw na ako na lang pud i-conclude na word concubine ba, kay ang concubine manggod kanang daghan sila maminyuan 2 or more na mga babae atong panahon na, bisan magay sa Abraham. Kay abi manggog manam to si Sarah, ni minyo na sad siya mga lain asawa, yan na ba? Nagipaboran jud siya sa Ginoo, gi-blessingan jud siya sa Ginoo, sabi sa unsay gibuhat ni Abraham ato. Pero pangutana ba nanong gi-bless man jud si Abraham atong time? Kay ni obey man jud sa Abraham, nituo man siya bisan magay unsa kasakit na mga testing na gibuhat sa Ginoo para ni Abraham, nituo man jud siya. Bisan magalig nag-whip si Abraham ato, pero gitagaan jud siya og pabor sa Ginoo ba, kay grabe jud ka obedient. Ingana rasad ba no, ang tao manggug kung grabe ka obedient sa Ginoo, tagan jud pabor sa Ginoo sa kanilang time sa Old Testament. Pero diri manggud sa New na naa na ta sa grasya, wala na may involvement ang bless ana siguro na mga physical. Ang siguro gitagaan ta og bless sa Ginoo dili sa physical kundi spiritual. Mo bitaw na magtuon ta, mabitaw na ato ang sa 2 Timothy 2:15 na
magtuon ta sa pulong sa Ginoo, kay kung di ta magtuon sa pulong sa Ginoo, unsa man nato pagkuha sa spiritual blessing, di ba? Kung dili man gud ta magtuon, wa man guysud nga tungunaw na niya ang spiritual ato, kung di ta wa tay kaalam, di man makasudang spiritual. Lain sa kay moingon tag kanang di ta magtuon na kay spiritual blessing, di ba? Unsaon man na wa man mao bitaw nang gipasabot sa Ginoo diri na kung sa atoa na magtuon ta para naa ta spiritual blessing, ingana ba? So di continue lang tano, ingani sad kay mao to gitagaan og blessing silang silang Isaac ato tungod lagi ni Abraham, kay ni patuo sila mga obedient. So dire lang no, kay taas na sad ni siya. Verse 4, and I will make thy seed to multiply to the stars of heaven, I will give thy seeds all this country. Sa tibok naso do gihatag na gali nila. Pero makapangutan na ta dire ba? Awa, naanay word dira na lugar no, Philistine, imbis kung sa uban pa na mo bitaw na no, ma-misunderstood na lang ang uban, labi na sa Palestinians, moingon sila gitagaan daw sila sa Ginoo na, or sila na nakakuha na ng nasud. Mo bitaw nang naitabo sa Israel o sa Palestinian nag-away, kay halos na lang dire wa man jud sila kasayuran jud na gitagaan day ang Ginoo, ay gitagaan day sa Ginoo ang mga Palestinians sana, di ba? Wa man. So ilaha good, kaya big wa man gud sila nasod, nangilog na lang sila. Mao na ang gibuhat sa mga Palestinian karon, mao na ang mga Muslim na mga nation, kay labi na hangulog mga nasod, ila jud tong kwaon dira mga kasagaran mga nasod dira nya, imbis mang tagay na ka Abraham or sa mga anak manggali ni Abraham dira by 12 tribes sa mayang mga anak na gihatag jud para sa Ginoo para nila naman jud right ana ang mga anak sa Ginoo jud ay sorry, mga anak ni Abraham, kay by generations sa tud pagawa ni Abraham iyanam sa mga anak may nipuli, mao bitaw nang giblessingan jud si Isaac, kay siya may puli ni Abraham, ingana ba? So 5, because that Abraham obeyed my voice. So kani pa lang because Abraham obeyed my voice. Sa tanan pa lang gidiri, gi-obey naman gud ni Abraham ang mga gipangsulti sa Ginoo. Nya since ato lang i-recall sa katong mga uban mga na kuan na to topic about sa kang Abraham, natoy verse diri na nano man jung gitistingan si Abraham ani tanan, or nano sa to si Abraham gitagag mga kasakit na mga testing, mausad ni Isaac karon gitagaan sa dugan ng mga testing. So mo recall lang ta sa 22 no, kay dire man gud dato katong pinakasakit na gitistingan jud sa Ginoo si Abraham atong time ma. So ako lang ni i-add on na lang no. Verse 18, in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Oh wow, sa balikon ako, in all thy seed shall the nations of the earth shall be blessed. O, blessingan na ang kalibutan. Ani kay pinagi ni Abraham ba? Gitagaan na sila ka naman ko. Magtang gitawag si Abraham o father of all nations, kay tungod kay nito siya sa Ginoo, siya gitagag katungod sa Ginoo na sa parte sa mga nasod. O to gisen ni Brother Archie dito sa kanang GC tong the promised land, na dito tanan. Kita na to, na tent lang to siya ba? Kay wala pang building sa tunay tabo, tent lang siya. So ang kani manggod tanan, ako lang masulti no, kay direct to the point man jud ta. First famine na nitabo for 100 years, gi-permit jud sa Ginoo tanan ang mga gikuan niya sa akbak, kumubiya siya. Unya ang nitabuan ni ron kay si Abraham ni adto man nilang Albich nakatunghari para manggod mo matabangan sad sila nilang Isaac dito ba sa mga pagkaon nila, kay napamin manggod ang mga tao dito, labi na nilang Isaac kunya kabaw man sila, labi na si Isaac anak niya si ay kanang amahan niya si Abraham, of course na jud tanan mga blessings dito. So ako na lang ikuan sad sa 24 no, kay since kay kani manggong chapter diri sa kaning 26 recall sad sa 25 to 26. Sumpay lang jud siya ba about sa 12 tribes manggod ni. Unya
mao lagi to lagi about manggod sa mga una-una pa lang ni Isaac badaghan sa siyang mga malays or kanang nagpaka-careful lang din si si Isaac ani kay nanuman kay mismo manggali mabasa na to diri no. Ako na lang i-direct ba. Kay no bisa magay kita lalaki ta nay mo kuan sa tong asawa na manggoy uban na nang good na kanang masilos ka kay mao lagi uyab na to nya. Yay, tanaw, nailine laki, no, magkuan jud tanaw. Ay, laina nay masuya ta ba or yan, masilos ta. Mausad to kang Isaak, iya na lang na pretend na lang siya na igsuon na lang niya si Rebecca kay maabot man jud na sa panahon na ang katumanggong mga tao dito or si Albridge iya manggud tong magkipatime gud siya para ni Rebecca. So nadyo na mga ingana na mga panahon no kanang maginilugay mo bitaw nang naitabo karon sa mga uban nasod kay mag-angkungay og mga lugar mao jud nay pinakadakong conflict dira. So move on na lang ta sa 24 no. Verse 24 sa 26. Nara. And the Lord appeared unto him in the same night and said, I am the God of Abraham thy father, fear not, and I am with thee, and I will bless thee and multiply thy seed, my servant Abraham's sake. O, kana pa lang gayo. Kikabaw man siya na anak ni Abraham si Isaac, of course. Blessed, maulagi na. Blessed yun sila, naplisingan ba? Sa bag-unsay lang mga gipangbuhat. Labi na sa mga gipagtistingan nila gitistingan sila sa Ginoo about sa mga pagka-obedient sila, ito o man sila. Pero dire manggod, dire sa nato makita na kani galing mga side sa tradition ako lay sumpay sa 26. And Almech went into him from Gerar, and Abraham of his friends speak of the country of this army. Kani pa lang natay something makita dire ba? Kay unsa to yung mga nabuhat silang pamilya or ni Abraham atong time kana mga statue, mga laws. Dira na to makita ang mga pagan na mga culture. Dira na to makita ang panahon sa mga pagano na mga kinaiya. Kay nganuman, dili pa lang kita no mga balaod, mga statue unsam din na gikan na nila. Mao bitaw na no antud by generations Japon mao bitaw nang dira na born ang word religion kay tungod sa mga pagan cultures na mga tradisyon na mga di maayo kana mga tradisyon sa binuhatan lang sa tao dili manggali binuhatan sa Ginoo nagbutbuhat sila gilang kaugalingon ng mga balaod ba awa karon no Semana Santa, Easter kana magaling mga unsay mga tradisyon sa mga reliyon karon naa si mao man ni diri na tumatubag ang nano ng nay mga pagan cultures nay mga pagan traditions no kanang ato lang to sumpay nun sa tuy gisulti sa ubang tao kanang lain manggud guys tanan manggud kay imbis maabot na lang taning bayer ba mo celebrate sila kanang mga gipatay na sa nang Ginoo lubong gibanhawon sa katulog adlaw mangutana lang ko ba kapila man din na gilubong og nabanhaw ang Ginoo taga once a year. Hagbay ra namatay ang Ginoo ang yang lawas didto para sa tao ang kadaugan man na. Gitaga na ta sa kaluwasan sa Ginoo 2000 na katoy nilabay unya nano how ka man ila pa mang gibalik-balik ang kamatayon ni Kristo na sad in town. Maubita na mga tao no mangambot na lang sa ilang mga binuhatan og sila mga pagtuo kay ang halos mga tao karon di naman gud nila isulti ang kamatuoran ang ilang ipalabas ang ilang manggong unsa lay nasabta nila or unsa ilang mga gusto na makaalam di sila mo kuan sa Bible ba example kung nasa sila Bible mabasa corrupt man sad mo na mga tao karon kung magtudlo sila sa pulos Ginoo maglibog man kay halos ang unsa sa gisuwat sa Bible sa mga tao karon corrupt man mao na ang ilang pangunahon na ron more on traditions more on pagan cultures
na mga Pasko, na mga kalakalag, ana nalay mo gawas ba? Sad to say na lang gali, mao nay kabagsakan sa mga tao, religion. Kay ato lang timan ano, wala di na kinahanglan og reliyon para maluwas ta. Kristo na duritso. Gisayon ra sa Ginoo ang pamaagi sa kaluwasan, igo ra ka mutuo sa iyang dugo dito sa cross, maura na grasya, mao na nang naon nay grasya. Ang mga tao di man jud kasabot unsay nanong di sila mutuo about sa kaluwasan ba. Mao nang karon ilang una-una gilisod-lisod sila imbis na naman tay pamaagi gisayon naman tas Ginoo. Mao nang giingon no na man tay liberty, freedom of choice. Mao bitaw ng mga tao karon desisyon naman ni namo, alam mo pagbuot, mao din ay realidad. Mao bitaw to one time ako lang ni ihatag na lang og kanang dakong lesson ba. Mintras sayo pamanggod ay hatag istoryanan na jud ang tao sa kaluwasan ba kay kumabot ang oras nila kung di mo gyud sila mostoryahan, accountability jud tayo. Mao bitaw na ano ang pasabot sa 1 Corinthians 60 ay kanang gisabot sa 1 Corinthians 16 ba or sa 1 Corinthians na ang kaluwasan karon di man ta naangay i-delay unta, pero mao lagi sud ang una-una sad sa mga uban Christians ba makauna-una sila na ay di ni maminaw sila kay more on di mag-focus sila silang mga tinguha aning kalibutan na or tinguha nila na mo adto sila ng mga lain, di sila mag-focus sa Ginoo. Tinuod bitaw na karong panahon na wala naman din sila attention sa Ginoo, wala sa sila interest sa pagbasa. Mao bitaw tugingan ni Brother RJ na ang tao karon sakit paminawon, di na ganahan mo basa sa Bible kay dili sila interesado. Mao bitaw na ignorance permi. Mao bitaw nang kita kung di man gayta mo basa ang pasabutan na karon prosecution o mga kasakitan for being ignorant na kapalit na ay accountability. Kung di manggalita mo buhat or di manggalita mo lihok o di manggalita mo basa sa Christian, consequences na amon jud nato tanan dira. Mo bitaw pasalamat lang ko sa Ginoo every time manggod ko na manggay mga Pilibino Christian sa mo badlong ug muhatag manggalig kamatuoran karon, pasalamat kay gitagaan na kag wake up call. Mo bitaw na karon wake up call na kay unsa man day atong pulo sa Christian kung di manggay ta magmata pirmi. Mga tugan day ta pirmi kay wa tay gibuhat. Tingana lang di ay mao nay realidad sa karong panahon na ba, ingon na lang mo bitaw say di na lang sa ko ka-blame ni Brother RJ as a preacher manggod kay moingon ng mga tao mubuhat man na mao jud proven ni tested ba buhata na ay nadaghan nagstorya o tinuod man jud na bisa magalig ako magali masakitan magali ko kung na ako'y isulti sa akong pamilya or bisa magay mga kailaw na di sila mutuo masakitan ka oy kay gibaliwa nila ang imong storya. Pero mao lagi nang gingon kung gibaliwa nila kay imura sa gibaliwa nilang Ginoo sa yang pulong. Mao na naro kapait ang panahon ron, gibaliwa na lang tanan. Mao beta ng consequences, maimperno ang tao. Sila na jud nasayod na silang mga ibang buhat na desisyon. So pasensya lang taas kayo. So tanan tungog ug gimaya lamang sa tumboy na Dios.